Naku, ang lakas ni Yaya, talagang kahanga-hanga. Ito na ang pangatlo na lalaking pinatumba niya. Sa buong lugar, wala ni isang lalaki ang makakalaban sa kanya. Haha. Yaya, tigil mo na yan. Umuwi ka na at tingnan mo. Yung kapatid mong si Xiao Sui, nag-relapse yung TB niya. Umuubo na halos may dugo na. Anong nangyari sa kapatid ko? Oy, ayaw mo na ba ang premyo? Sabi ng doktor ng bahay, ang TB ni Xiao Sui kailangan ng imported na gamot na Kui Anling. Kailangan ng daan-daang piso bawat buwan. Saan ka kukuha ng ganyang kalaking pera? Ako lang ang haligi ng tahanan. Kahit isugal ko ang buhay ko, hindi ko kayang makitang mamatay ang anak ko. Narinig ko sa mga tagabayan, ang pinakamayamang pamilya sa S-City, ang pamilya Lu, kumukuha ng mga utusan na may kontrata hanggang kamatayan. Pupunta ako at ibebenta ang buhay ko para pambili ng gamot ni Xiao Sui. Bebenta mo ang buhay mo. Kapag pumasok ka sa malaking mansyon na walang awa, hindi ka na babalik. Kaming tatlo, ano na ang gagawin? Tay, hindi ka pwedeng pumunta. May paraan ako. Lumabas kayong lahat. Sinong pumasok, babarilin ko. Umalis. Iutos ninyo. Sinong makakapagpainom ng gamot sa binata? Bibigyan ko siya ng 50 piso. Ako po, Gino. Kaya mo bang painumin ng gamot si Sir? Kung may pabuya, kahit si kamatayan, mapapainom ko siya ng gamot. Sir, inumin niyo po ang gamot. Anong akala mo sa sarili mo? At maglakas loob kang utusan akong lumayas. Paumanhin po, sir. Kik. Lumabas na! Lumabas na! Sir, ma'am, nainom na ni sir ang lahat ng gamot. May pabuya pa po ba? Meron po. Ito ang pabuya mo. Sige po, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Pangako ko po, naaalagaan ko si sir ng mabuti. Ginoo, kumain na po. Alisin mo yan. Ayoko. Ako ngayon ay isang taong walang kwenta. Hindi man lang makatayo. Bakit pa ako kakain ng mga mamahaling bagay na ito? Hoy, kung hindi ka kakain, paano ako makakakuha ng tip? Aray, nanay, tatay, tulong naman. Kung hahawakan pa ako ng baliw na babaeng to, kakagatin ko ang dila ko at magpapakamatay. Yaya, si Qingyan ay naaksidente, nabali ang binti, na trauma, kaya medyo matigas ang ulo niya. Pwede bang gumamit ka ng mas malumanay na paraan? Oo nga, Yaya, hindi ka namin sinisisi. Alam namin na para sa kanya yan. Natatakot lang kami na baka may gawin siyang katangahan. Pwede bang huwag mo na siyang galawin? Oo, sige po. Para sa mga ginoong tulad mo na nag-aayuno, marami akong paraan. Sir, pustahan tayo? Ikaw lang? Pustahan tayo? Sa loob ng 2 araw? Kung mapapakain kita ng 2 beses? Panalo ako. Simula ngayon, lahat dito susunod sa akin. Kung hindi ako kakain, kaya mo bang ipasok ang pagkain sa tiyan ko? Imposible? Sige, pustahan tayo. High five tayo, sumpaan. Kung sino magbago, aso. Sir, kain na. Wala kang hiya. Lumayas ka. Ano bang silbi ng hiya? Gusto ko ng pera. Kung mabilis mong kakainin ang pagkain ngayon, aalis ako agad. Kung hindi kakain, uupo ako dito sa silya. Panonoorin kang maligo. Makikita ko lahat. Babaeng bastos ka talaga. Kain na, kain na. Kung lumamig ang tubig, huwag mo akong sisihin. Kalaban mo ako. Sa probinsya, para sa isang subo ng pagkain, lahat ng paraan, ginawa ko na. Ang ginoong ito, masyadong bata pa. Kahapon, nauto ako ng babaeng taga-probinsya na yan. Ngayon, tingnan natin kung ano pa ang kaya niya. Para sa pride ko to, kahit mamatay ako sa gutom ngayon, hindi ako kakain ng kahit isang subo ng pagkain niya. Sino yan sa labas? Shen Yaya? Baliw ka ba? Sir, diskarte lang yan. Dalhin mo ang pagkain sa banyo. Baliw ka ba? Buksan mo ang pinto. Sir, naaalala mo pa ba ang pusta? Pagkatapos mong kainin itong lunchbox, papakawalan na kita. Wala kang aasahan. Hindi ako kakain. Ayaw mong kumain, di ba? Sige, may tao ba? Bilisan nyo, tawagan ng dyaryo.
Ang headline ng bukas ay ang pinakamayamang tao sa S-City ang panganay ng pamilya Lu. Natulog sa banyo magdamag. Yaya, lakas loob mo? Wala akong hindi kayang gawin. Sir, kung hindi ka kakain, bukas, sasabihin ko sa lahat na si Lu Qingyan ay natulog sa banyo magdamag. Itong lokang babae, walang hindi niya kayang gawin. Kung lumabas sa dyaryo, hindi na ako makakapagpakita sa mga tao. Kakain ba o hindi? Sir, bibilang ako ng 3. 1, 2, kakain na ako. Eh di sana natapos na agad. Sir, bakit ka pa nagpahirap? Yaya, si Qingyan kumakain na ulit. Salamat sa iyo. Opo, salamat po sa inyo, sir at ma'am. Wala pong problema. Ako na po ang bahala. Siguradong mapapasunod ko siya. Sir, magpaaraw po kayo? Hindi. Si Po. Shen, Yaya, ibaba mo ako. Sir, huwag gumalaw. Kaysa sa baboy sa baryo namin na 150 kilo, mas magaan ka pa. Di kita tatanggihan. Ibinaboy mo ako? Sir, alam mo ba ang pananim sa bukid? Paano ba lumalago ng maigi? Ayaw ko malaman. Kailangan ng araw at ulan at hangin para lumago. Ganon din sa tao. Araw-araw sa bahay, kalawangin na buto. Kung walang araw, hindi gagaling binti. Huwag akong sisihin. Hindi ako pananim. Sir, mas madaling alagaan pananim kaysa sayo. Konti tubig, lumalago. Kailangan mo akong lambingin at buhatin. Sir, rosas sa fountain na mumulaklak. Tingnan mo. Hindi. Siya. Shen, Yaya, dahan-dahan. Oy, Master Lu, lumpo ka pa rin ba? Oo nga, Kuya Qingyan. Bakit ganito pa rin ang binti mo? Naku, ang tadhana talaga. Sa susunod na buwan, may laban sa football. Si Kuya Shiduo ang star player. Dinalhan ka namin ng imbitasyon. Para maaliw ka. Ay, nakalimutan ko. Lumpo na ang binti ni Qingyan. Hindi na siya makatayo. Paano siya makakadalo? Kung pupunta man siya, tatawanan lang siya bilang lumpo. Haha, pasensya na. Qingyan, napalakas ang bibig ko. Kuya Qingyan, hindi mo ba ako masisi sa pag-back out sa kasal? Lumpo na ang binti mo ngayon. Hindi naman ako pwedeng makulong sa isang lumpo habang buhay. Kaya, nakikipaghiwalay ako sa'yo. Normal lang iyon. May intindihan mo naman, di ba? Ang amo ko, hindi niyo pwedeng apihin? Mga basura kayo? Sino ba kayo? Mang-api sa harap ko ng amo ko? Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ang palakong ito, pambugbog sa mga bibig ninyong walang kwenta. Ikaw, isang utusan. Paano ka nakikipag-usap sa amo? Tigil! Yaya, tigil na. Hayaan mo na sila. Amo, ginagawa ka na nilang tae. Titiisin mo pa ba? Ikaw ang amo. Ikaw ang masusunod. Duwag. Ano, Lubinata? Umasa ka lang sa isang babaeng probinsyana? Kaawa-awa. Kuya Shiduo, siya ngayon ay hindi na makatayo. Inutil. Paano siya makakalaban? Sige, Lu Qingyan. Dati ikaw ay hindi ba sikat na manlalaro ng football sa SCT? Kung may galing ka, tumayo ka at salpukan ako. Sa buong buhay mo, kaya mo pa bang tumakbo? Hahaha. Kaya pa ng tito. Pero hindi na ng tita. Gusto mong sipain ka ng amo ko, di ba? Ikaw, walang hiya. Hintayin mo lang. Ngayon, bibigyan kita ng sipa. Shen, Yaya, anong kalokohan nito? Ibaba mo ako. Amo, hindi makagalaw ang binti mo, di ba? Wala yan. Ako na ang binti mo. Amo, ipahiram ko sa iyo ang binti ko. Saluhin mo. Amo, ngayon nakasipa ka na. Masarap ba? Pag naiisip ko yung dalawang gago na pinagtatawanan si Young Master, dahil hindi marunong mag-football, sobrang inis ko talaga Young Master. Kumain ka na. Bilis. Ayaw mo? Alisin na. Ayaw mo talaga? Sige, ako na magpapakain sa'yo. Huwag kang lumapit, kakain na. Busog ka na ba, Young Master? Tara, ngayon ang araw ng football game. Tara, dalhin kita para guluhin sila. Ay, hindi dalhin kita para maglibang. Ayaw ko. Paano ako pupunta na ganito? Papuntahin mo ako para maging katatawanan ni na Zhao Shiduo? Huwag mong palakasin loob nila. At huwag mong ibaba sarili mo. Pumunta ka, maging goalkeeper. Mas mabuti pa kesa sa bahay. Kung hindi, ako na pumalit. Hindi ka mananalo. Shen, Yaya, anong ginagawa mo? Bitaw, Young Master. Umupo ka, Tara. Alis na tayo. Ibaba mo ako. Ano yung sumugod kanina? Sir, mukhang si Young Master at si Miss Yaya si Young Master ay nakatali sa wheelchair. Oy, si Young Master. Luba ito? Bakit pumunta ka pa rito? Lumpo ka na, di ba? Gusto mo bang balikan ang dating galing? O gusto mo bang maasar? Kuya Shiduo, huwag mo naman sabihin yan, Kuya Qingyan. Siguradong gusto mong makita ang pagpuntos mo ang galing mo. Lu Qingyan, dahil alam mo na lumpo ka, huwag ka nang lumabas. Lumpo ka lang.
Anong ginagawa mo rito? Huwag mong dungisan ang field namin. Umalis ka na. Kayo na mga bulag na aso. Tiniis ko kayo. Pero sapat na. Sino ang lumpo? Siyempre, iyong binatang Lu. Luching yan. Iniwan ka ng pamilya bay. Nakakahiya na nga. Ngayon, lumpo ka na. Hindi ka na rin makapaglaro ng rugby. Umalis ka na. Huwag mong dudungisan ang damuhan. Luching yan. Ang unang premyo ng rugby ngayon ay sponsored ng Foreign Consulate. Isang gintong trophy mula sa kanluran. Tingin ka lang. Panoorin mo kung paano ko ito mapanalunan. Pinagtatawanan niyo ang binata ko. Papatayin ko kayo. Mga gunggong na sumasamba sa kanluran. Yaya, tama na. Alis na tayo. Hindi worth it. Hindi gumagalaw ang binti ng binata ko. Pero ako ang kanyang binti. Ako na lang ang maglalaro ng rugby para sa kanya. Ikaw, hahaha. Alam mo ba kung paano maglaro ng rugby ng mga dayuhan? Baka hindi mo man lang mahawakan ng bola at mapahiga ka sa damuhan para patawanin kami. Rugby ay isang matinding laro para sa mga lalaki. Ikaw, isang mababang utusan. Huwag ka nang sumali. Nakakahiya ka lang. Buwisit, sino nagsabing lalaki lang pwedeng maglaro ng rugby? Ako, si Yaya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na banggaan. Aray, Siya, galing! Tama! kumusta? Nanalo ako. Ang gintong trophy na ito. Akin na, di ba? Iyo, ikaw, isang probinsyana. Karapat dapat ka bang makuha ang gintong trophy? Managinip ka. Ikaw, ang dakilang binata ng pamilya Zhao. Hindi maganda ang manloko. Lakas loob mong kunin ang aking gamit? Rebelde! Mga tao, kunin ninyo ang gintong trophy at bugbugin ninyo siya. Yaya, takbo! Binata, dahil gusto nilang masaktan. Bigyan ko sila ng husto nila. Panoorin ninyo. Tara, Aray! Naku! Ang lakas ng babaeng ito! Saklolo! tapos na. Master, take off na tayo. Shenyaya, baliw ka! Baba mo ako! Master, exciting diba? Sobrang satisfying diba? Ang galing mo naman. Shenyaya, alam mo ba? Gaano delikado ang ginawa mo? Ang pamilya Zhao dito sa lugar na ito ay may kapangyarihan. Ano naman kung delikado? Ako, ayoko sa mga taong ganyan. Bakit? Nang aasar sila na parang nakataas. Ang master mo. Tandaan mo, ikaw ang master ko. Shenyaya, ako lang ang pwedeng mangapi sa'yo. Kahit sino pa ang dumating, lalabanan ko pa rin. Itong baliw na babae. Talagang tangang walang takot. Ang bait mo sa akin. Ano pa ba ang gusto ko? Pera lang. Master, akala mo ba gusto kita? Shenyaya, Master, ang mga pekeng kaibigan mo sa syudad, napakasama nila. Tara, ituturo ko sa'yo ang iyong mud football. hindi ako pupunta. Ihatid mo ako sa mansyon. Kumapit ka, lipad na. Baliw. Talagang baliw ang babaeng ito. Mga kaibigan, bumalik na ako. Ay, si Yaya anak. Sa wakas, nakauwi ka na. Wow, ang pogi ng binata. Parang galing sa painting. Huwag hawakan! Alis! Hoy, ano ba ginagawa nyo? Mahiyain ang binata galing S-City. Madaling mahiya. Huwag kayong humawak. Dinala ko siya ngayon. Dahil itong binata, ayaw siya ng tagalungsod. Wala siyang kalaro. Ang mga tagalungsod, ang yayabang. Kaya nga ngayon, alagaan natin ang may kapansanan para maranasan niya ang init ng probinsya natin. Shenyaya, tumahimik ka. Haha, binata. Ngayon, gagawin kitang hari para makita mo ang totoong mundo, binata. Oh, hahaha. Ano, binata? Ang mud rugby dito sa amin? Mas masaya ba ito kaysa sa mga porma nyo? Mas masaya ba? Para sa iyo, guwapong kuya. Oh. Mas maganda kaysa sa city. Master, kung maganda sa tingin mo, isuot mo rin. Shenyaya, subukan mo lang tanggalin. Tunay na lalaki ako. Paano ako magsusuot ng ganyan? Anong tunay na lalaki? Dito, kailangan mo sumunod sa kultura. Master, maganda ba ako suot ito? Kapag ngumiti si Shenyaya, parang hindi na siya nakakainis. Maganda naman. Master, ano sinabi mo? Sinabi ko, mukha kang tindera ng bulaklak. Napakapangit. Ha 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 ha.
Nakaayos na ang lugar. Master, ready ka na bang pumunta? Teka, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Master, ngayon ikaw ang aming isa laban sa lahat na goalkeeper na walang makakatalo. Ilabas mo ang dating ng pinakamayaman sa S-City. Takutin mo sila. Shenyaya, balang araw, papatayin kita. Aray. Bakit hindi na sumusunod ang paa ko? Ang galing ng binata, ang husay ng depensa, parang pader na bakal. Anong klaseng American football yan? Oo. Tama yan. Ingatan niyo ang wheelchair ng binata. Huwag itong masira. Importado yan at mamahalin. Naku! Sabi na nga ba, ako ay walang kwentang tao na hindi makatanggap ng bola. Ang galing ng pagmintis ng binata. Matatag na parang bundok. Kahit natalo ang binata, parang panalo. Strategic withdrawal, haha. Ang peke ng acting. Binata, sa ating probinsya ito ang pinakamataas na karangalan sa Football Mud Gold Cup. Ngayon, ikaw ang pinakamalaking kontributor. Salamat. Hehe, alam ko na. Ang binatang Lou hindi nakatakas sa aking palad. Ngayon, sigurado na ang gantimpala mula sa mag-asawa. Sige, sa susunod, balik tayo mag-billiards. Ginoo, tara na. Ihahatid kita pa uwi para kumain. Naku, Ginoo, kayo po pala ang dumating? Nakakahiya naman po sa amin. Ginoo, tuloy po kayo. Marumi po dito, baka madumihan ang inyong marangal na katawan. Wag na po, tawagin niyo na lang akong Chingyan. Ate, nakauwi ka na. Ginoo, huwag po kayong malungkot kahit hindi na po gumagana ang binti ninyo. Pero, maayos pa ang inyong espiritu. Titulad ng baga ko. Araw-araw nakahiga, pabigat sa magulang. Ate, Xiao Sui, huwag kang magsalita ng kalokohan. Tiyak na mabibili ko ito para sa iyo, Kuya Lingwan. Kahit magkano pa ang piso, sulit ito. Kunin mo na. Ang mahalaga, bumili ng gamot. Hindi po maaari. hindi ko ito tatanggapin. Dahil isinama ako ng ate mo para maglibang. Bayad sa pagod niya, nararapat iyon. Shenyaya, kunin mo na. Ginoo, ikaw talaga? Hindi naman ganoon kasuya. Hindi ko akalain, itong mayabang na Ginoo ay talagang mapagbigay. Mukhang kailangan ko na siyang pakitunguhan ng mabuti. Isang pangmatagalang mapagkukunan ito. Nanay, bakit mo niluto ang inahing manok? Nilaga mo? Nasa mansyon ng Ginoo. Kumakain ng steak at wine. Hindi naman kailangan ng handa. Anak, bakit ganyan ka magsalita? Ginoo ay mahalagang panauhin. Ginoo, wag po kayong maniwala kay Yaya. Kumain po kayo ng marami. Oo, kumain po kayo ng marami para mabilis kumaling. Salamat po. Sir, tingnan mo iyong Big Dipper. Kaming mga taga-bukid, naliligaw sa gabi. Doon kami nagagabayan. Salamat, Yaya. Sir, wag na po kayong magpasalamat. Ngayon, ang bayad sa training at venue, sustento ng nanay ko, at ng manok na nangingitlog. Paano niyo po babayaran? Shenyaya, kanina lang sa bahay mo. Hindi ko ba ibinigay ang supot ng pera sa'yo? Gusto mo pa ng pera? Talaga? Bakit wala sa bulsa ko? Pera-pera ka talaga, baliw kang babae. Eto, Sir, may tinatago ka palang pera? Akin na lahat yan. sa nakaraan kong buhay, anong kasalanan ang nagawa ko para makatagpo ako ng bandidong tulad mo? Ako ang nagbukas ng daang ito. Ako ang nagtanim ng punong ito. Kung gusto mong dumaan, ay, ang mamahal ng wheelchair na yan, galing pa sa ibang bansa. Lalaki, iwan ang pera at wheelchair, at umalis. Ang babae naman, dadalin sa nayon para maging asawa ni Lao Yu. Yaya! Takbo! Ako na ang haharang sa mga tulisan! Lola mo! Wala pang nakatatakot sa akin. Kayong ilan? Ang tela ng damit nyo mukhang mahal, pwede nating isang labarya? Kubarin nyo na lahat. Ikaw na munting baliw, nawawala sa isip. Mga kapatid, atake. Suntok! Lipad ka! Saklolo, ang baywang ko. Halimaw, ang babaeng ito. Miss, ang lakas ng kung fu mo. Sumusunod ka sa lumpo, walang future. Gusto mo bang isipin? Sumali sa Qinglong Gang namin? Libre ang pagkain at tirahan. Ibibigay ko ang posisyon ng leader. Ibibigay ko na sa'yo. Sama-sama tayong lumaki sa S-City. Mga walang kwenta kayo. Gusto nyo akong i-recruit? Lola mo? Kikita ako ng malaking pera. Sino bang gustong maging babaeng tulisan? Shenyaya, mag-ingat ka. Huwag kang magpakampante. Ay, Master, ang lakas ko. Itong maliit na magnanakaw, kulang pa para sa warm-up ko. Pero ikaw, Master,
ang dapat mag-ingat. Sa susunod kung lalabas ka ng ganito kahuli, kung sakaling makatagpo ka ng holdupper, ikaw, na may pinong balat, walang lakas na mestizo, madali kang makidnap. Ibenta sa Bailamen, siguradong sikat ka. Ikaw talaga ay isang babaeng tulisan. Haha, ikaw naman. Gusto mo akong ilabas ng hating gabi. Ngayon ako pa ang sinisisi mo. Pwe, mga pulubi, gagaya pa kayong manghold up? Sayang lang ang lakas ko. Binata, dito ka lang. Titingnan ko lang. Ate, tulungan mo ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Nag-joyride ako palabas ng bayan, pero sa daan pabalik, nakasalubong ko ang mga masasamang kidnapper na ito. Ate, huwag kang matakot. Nandito si Shanyaya. Siguradong ligtas ka. Yung mga walang kwentang kidnapper. Nasupil ko na sila. Sige, ganito. Aayusin ko ang sasakyan nyo. Ihahatid ko kayo sa bayan. Sabay na rin, yung mga holdupper, isusumbong ko sa pulisya. Salamat sa malaking tulong mo. Hindi ko malilimutan. Tayo. Ate, sa pagligtas mo sa akin ngayon, wala akong maibigay na kapalit. Ang diamond brooch na ito, sana'y tanggapin ninyo. Bilang munting handog ko. Ay, miss, napaka-generous ninyo naman. Nakakahiya naman. Pero dahil taus-puso kayo, sige, tatanggapin ko na lang. Miss, mag-ingat kayo. Maalog ang sasakyan. Huwag kayong matamaan. Ate, anong pangalan ninyo? Ako si Shen Yaya. Ito ang panganay na anak ng pamilya Lu. Sila ang sikat na pinakamayaman sa Maynila, pamilya Lu. Binibini ng pamilyang Lu. Ang utang na loob na ito ay tatandaan ko. Master, tingnan ninyo. Ito ay hindi mabibili ng ginto at pilak. Customized brooch. Ang generous ng miss. Mas maganda pa ito kaysa sa ipon mo. Probinsyana, ang pamilya ko ay may bundok ng ginto at pilak. Meron din ako. Nakakahiya ang babaeng gahaman na ito. Pinagpala tayo ng mga ninuno. Ang anak na babae ni General Huo ay personal na nag-imbita sina Qingyan at Yaya sa charity dinner ng mga kilalang tao. Ang charity dinner na ito, maraming mayayaman at makapangyarihan sa Maynila ay pinipilit makapasok pero hindi makapasok, magiging maswerte na ang pamilya Lu. Kunin mo ang pinakamagaling na mananahi sa Shafei Road para gumawa ng suit para kay Qingyan at para kay Yaya ang pinakamagandang gown. Hindi natin pwedeng mapahiya ang pamilya Lu. Opo, Ginang. Pupunta na po ako. Kinang, yung bagong damit, may sparkle ba? Yung tela na kumikinang kapag naglalakad? Siyempre, Yaya, sa gala, kailangan mong alagaan si Lu Qingyan. Wala pong magiging problema. Salamat po, Ginang. Para po kayong buhay na Buddha. Pangako ko po, sa gala, aasikasuhin ko si Master para maging kasing kapansin-pansin ng paboreal. Shen Yaya, ikaw ang paboreal. Buong pamilya mo paboreal. Kung maglalakas loob ka sa gala na ipahiya ang pamilya Lu, kukunin ko ang 10 taon mong allowance. Ay, akala ko kung sino. Hindi ba ito ang ating SCT, dating sikat na si Master Lu? Ang sama ng timing ngayon, nakatapak ako ng tae ng aso. Ang gandang charity dinner. Bakit may mga langaw na nakapasok? Lu Qingyan, ikaw na isang pulpol na hindi makatayo. Bakit ka naman naglakas loob na dumalo sa dinner ni Miss Huo? Ah, oo nga pala. Ngayon, umaasa ka na lang sa wheelchair mo. Buhay na lang. Ang linis ng carpet ng mansyon. Pumasok ka, pulpol. Parang dinumihan ng lupa ng pamilya Huo. Tama si Kuya Shiduo, Kuya Qingyan. Bakit mo to ginagawa? Hinihila ang lumpo mong katawan at lumalabas sa publiko? Magiging katatawanan ka lang. Kayong dalawang hayop na mabaho ang mga bibig nyo. Kung magsalita pa kayo ng isa, pupunitin ko ang mga bibig nyo. Matapos iwanan ni Manyon si Lu Qingyan, ay mapapangasawa lang ang ganitong babaeng taga-probinsya na may pangit na ilong. Ay, Kuya Qingyan, bakit mo tinitiis ang lahat, na? Pero bagay na bagay sila. Baldado at babaeng kalye. Ay, Yaya. Ay, pasensya na talaga. Nadulas ang paa ko at natulak ko si Master Lu sa tubig. Tingnan nyo, si Lu Qingyan nawala ng 2 paa sa tubig para siyang pagong na nakabaligtad. Kuya Shiduo, tigilan mo na yan. Tingnan mo, kawawa naman siya. Parang asong nahulog sa tubig. Kinalaw mo ang aking kabuhayan. Jiao Shiduo, hayop ka. Ako, babalatan kita ngayon.
Ano? Anong gagawin mo? Aksidente lang naman. Mararamdaman mo ang aksidente? Tulong! Pulis! Pinalo mo ako? Ikaw ang pinalo ko, basura. Bakit mo ginagalaw ang amo ko? Bumaba ka na. Aray! Ikaw, wala kang modo. Probinsyana, lakas ng loob mong paluin si Kuya Shiduo. Tulong, patayin siya. Ang bruhang ito. Muntik ko nang makalimutan ang plastic mong yan. Nakalimutan ko na talaga. Bumaba ka at humingi ng tawad. Sino ba ang susubok mang insulto sa aming amo? Ang lamig ng tubig, amo. Basang-basa na ang suit mo. Umuwi na tayo para magpalit. Tigil. Ikaw na aliping walang modo at bastos. Hinampas mo si Shiduo at aalis ka pa? Wala na bang batas? Patay na ba ang mga guwardiya ng Huo Mansion? Meron ba dyan? Itong walang galang na. Hulihin ninyo. Baliin ang binti niya. Itapon sa ilog. Ale, saang mata mo nakita na wala akong galang? Ang inyo namang batang amo na walang modo ang unang sumuntok at sadyang itinulak ang amo ko sa tubig. Rebelde ka. Rebelde. Ikaw, pulubing alila. Sino ka para makipagtalo sa amo? Guwardiya. Sampalin siya. Mrs. Lu, ang lakas naman ng iyong kapangyarihan Sa loob ng home mansion na ito, ikaw pa ang mag-uutos at magbali-baliktad ng katotohanan? Miss Ho, patawad po. Ang babaeng ito ang unang sumuntok sa anak ko. Ako, si Miss Ho, ay nakita ko sa ikalawang palapag kanina. Malinaw na malinaw. Si Mr. Zhao Shi ang sadyang ng asar. Itinulak si Master Lu sa tubig. Si Shen Yaya ay nagtatanggol lang sa kanyang amo. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, si Shen Yaya ay hindi lang lingkod ng pamilya Lu, kundi tagapagligtas ng buhay ko, si Ho Mingju. Sinumang manggagambala sa kanya ay kalaban ng bahay ng general. Miss Ho, patawad po. Ako po ay bulag. Nasaktan ko ang inyong tagapagligtas. Patawarin niyo po ako. Ikaw pala yan. Salamat, Miss Ho. Shen Yaya, salamat sa iyo noong gabing iyon. Ngayon, nag-ayos ako ng handaan para pasalamatan ka ng maayos. Ngunit, hindi ko inasahan na magkakaganito ka. Guwardiya, dalhin ang dalawang walang takot na ito at itapon sa labas ng estate. Simula ngayon, sa lahat ng handaan sa home mansion, bawal ang pamilya Zhao. Pwe, buti nga. Qingyan, kaawa-awa ka naman. Ang sumpang tag-ulan. Ilang araw ng malakas ang ulan. Lalong sumakit ang binti. Sobrang abuso naman. Dr. Qingyan, lumala ng husto ang sakit ng binti. Gabi-gabi masakit, hindi makatulog. Ano ba ang gagawin? Ginoong Lu. Nahulog ang Ginoo sa tubig ilang araw na nalamigan dagdag ang ambon. Masyadong mahalumigmig, pinalala pa. Iminumungkahi ko, ihatid ang Ginoo sa villa ng hot spring sa labas. Magpahinga doon ng ilang araw. Sa west side tayo, may villa ng hot spring. Yaya, mag-ayos ka na ng mga gamit at dalhin ang Ginoo para magpahinga. Sige, Ginoo at Ginang, huwag kayong mag-alala. Papatabain at palalakasin ko ang Ginoo at ibabalik ko siyang masigla, villa ng hot spring. Parang lugar na pwedeng maligo at may masasarap na pagkain. Parang paraiso. Sulit ito. Halika, dumating na ang Ginoo. Hoy, dumating na ang Ginoo. Bakit hindi ka nagpaalam ng maaga? Villa, wala man lang kaming naihanda na mainit na tsaa. Babalik ang Ginoo sa sariling villa ng pamilya. Kailangan pa bang magpadala sa iyo ng telegrama? Agad na linisin ang master bedroom. Sa ikalawang palapag ihanda na. Magpakulo ng maraming mainit na tubig. Naku, malas. Noong nakaraang araw, tumulo ang ulan sa master bedroom. Nabasa at nabulok ang mga dingding. Hindi na kayang tirahan. Kaya kailangan naming magtiis ang Ginoo sa kwarto ng katulong sa tabi ng unang palapag muna. Magtiis ng ilang gabi. Nandito na lahat ng kumot. Ikaw na mag-ayos. Ito ba ang tinatawag mong kumot? Basang-basa na ito. Kaya pang pigaing tubig. Pwede pa itong pigain. Kayong mga aliping walang puso. Ganyan ba kayo maglingkod sa amo? Simple lang ang probinsyang bahay na ito. Hindi ito kasing ganda ng mansyon sa syudad dahil dito ang master para magpahinga. Magtiis na lang kayo. Buti nga may kumot na kayo. Ngayon, ako ay isang lumpo na walang silbi. Kahit ang mga alipin ay hayagang umaapi sa akin.
Ano pa ba ang saysay ng buhay ko? Magtiis? Ako? Sa buong buhay ko. Wala sa diksyonaryo ko ang pasensya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, ang inyong ale, kung paano ako magtiis sa inyong mga aliping aso. Kuya Wang, ilagay natin ang master sa isang lumang silid ng mga alipin na basa at sira. Kung malaman ito ng Ginoo at Ginang, baka sila magalit sa atin. Ano bang takot? Lumpo lang siya. Ang ari-arian ng pamilya Lu, mapupunta ba sa kanya? Ang Ginoo at Ginang, malamang, ayaw na siyang makita. Itong malas na walang kwenta, kaya siya itinapon dito. Kahit patayin natin siya sa gutom, walang pakialam. Panalo ako! Bayad, bayad! Talaga? Basang-basa ang main house, no? Sa tingin ko, ang mesa niyo tuyo, tamang-tama, putulin at sunugin sa fireplace para sa master. Ngayon, agad-agad, linisin ninyo ang master bedroom ng napakalinis. Sindihan ninyo ang fireplace ng pinakamagandang walang usok na uling at ilatag ang pinakamalambot na velvet na kumot. Kung may isang buhok na manigas sa lamig si master, bukas ay ikaw at ang mesang ito putulin ko ng sabay. Sunugin bilang panggatong at umalis kayo sa harapan ko. Oo po. Ate, maawa ka po. Ate, maawa ka po. Pupunta na kami ngayon. Hoy, Kusinero Lee, ito ba ang inihanda mo para sa ating master na agahan? Ay, Ate Yaya, huwag kayong magsalita ng hindi alam ang hirap. Ang ating hot spring resort na ito ay nasa liblib na lugar at taon-taon ay nalulugi. Ang sabaw, kitang-kita ang refleksyon mo. Ang tinapay, sobrang tigas. Pwede kang mamatay. Ngayon, kung may mainit na sabaw, o kagoy na. Kahit mahalaga ang master, kailangan niyang intindihin ang hirap naming mga tagapaglingkod, di ba? Huwag mo akong lokohin. Ang pamilya Lu ay napakalaki. Hindi naman kayo mauubusan ng pagkain at damit. Ito ay dahil pilay ang master, kaya ninyo siya inaapi. Sadyang nagtitipid kayo sa budget, no? Lahat tayo pare-pareho ang pagkain, no? Yung sauce sa tabi ng bibig mo? Ano yon? Baka naman pumunta ka sa western restaurant kagabi. Kumain ka ng steak ng palihim? Anong sinasabi mong kalokohan? Yon ay, toyo na hindi nahugasan kagabi. Sige, dahil hindi ka nagsasabi ng totoo, ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang kaya ni ate. Aray, bitawan mo ako. Baliw na babae. Anong gagawin mo? Tulong. Dilatin mo yung mata mong parang aso. Tingnan mo. Sabi mo nang sabi na nagtitipid daw ang bahay, pero ang pagkain ng aso, mas masarap pa sa pagkain ng binata. Ito ang imported steak at Russian soup at kayo'y kumakain ng maasim na sabaw. Ginagamit niyo ang pera ng pamilyang Lu para alagaan ang aso na parang Diyos. Buti pa ang mga tira dahil naaawa ka sa mga aso. Sa tingin ko, huwag mo ring sayangin ang magandang panahon na ito. Ngayon, sumabay ka na sa kanila at kumain ng tira. Wag, mali ako. Ate, maawa ka. Aaminin ko na lahat. Ang masasarap na pagkain, nakatago sa refrigerator ng kusina. Kukunin ko na lang. Sir, handa na ang pagkain. Ngayon ay malaking ani ang nakuha natin. Subukan mo ang bird's nest at steak na ito. Saan ka nang galing? Nagnakaw ka ba? Bakit ang aso ng amoy mo? Ay, wag na nating banggitin. Ang mga aliping itim ang puso, nilagay ang magandang imported na karne para pakainin sa aso. Sir, kumain ka lang. Ito ay nakuha ko mula sa bibig ng aso. Inagaw ko. Mula sa mga aliping manloloko, kinuha ko. Talaga naman, kaya mong gawin ang lahat. Mga tangang luto. Dinala nila rito yung pilay na binata. Hindi ba obvious na pera na lang ibibigay nila sa akin? Yung pera para sa pagkukumpuni ng bahay, pwedeng kong kupitin. At ito yung pera para sa diesel ng imported generator. Pwedeng ring gawing peke ang libro. Sino yung nasa labas? SS Shen Yaya? Sa kalaliman ng gabi, hindi ka natutulog? Bakit ka pumunta sa opisina para mag-eskandalo? Lola mo, kanina, nakita ko ang ginagawa ninyo sa kusina. Kaya alam ko na ang tubig sa mansyon na ito ay malalim. Inaapi ninyo ang binata namin dahil pilay siya. Kaya nagpapayaman kayo sa sarili ninyo, diba? Ngayon, ang lola mo, susuriin ko ang madumi mong libro. Ikaw, isang probinsyana, hindi ka marunong bumasa. Mababasa mo ba ang libro? Ibaba mo yan. Hindi ako magaling sa Ingles, pero hindi ako bulag. May malaking bilog na iginuhit dito. Ano bang lihim na plano yan? Basahin mo ng maayos? Ito ay para sa pagbili ng imported na smokeless coal at diesel expenses. Kabuuan ay 500 piso.
Bumili ng smokeless coal? 500 piso? Pero sobrang init ngayon. Bakit ka bibili ng uling? Ito ang mga panustos sa taglamig na inihanda ng maaga. Mura ngayon. Mura? Wala kang kwenta. Mata mo, walang hiya. Tingnan mo! Panggatong yan sa kusina. Hindi ito nasusunog kahit saan. Basang kahoy, itim ang usok. Hindi rin umandar ang generator. Gumastos ka ng 500 piso. Binili mo lang itong mga basura. Saan napunta ang pera? Baka sa sarili mong bulsa. Wala po, ubos na ang pera. Tapat akong katiwala, huwag mo akong bintangin. Matigas ang bibig mo, no? Ako, sa probinsya, naghahanap ng nakatagong pera ng kapitan. Laging siguradong mahanap. Ano ba? Lolokohin mo ako? Wala sa ilalim. Lumabas ka na. Ay, ate ko, huwag ganyan. Aba, ang daming ginto at piso. Sabi mo wala kang kurap? Yan ay pera ko para sa libing. Buwisit. Pera mong kurap ito. Iingatan ko itong perang kurap para kay Master. Ah, Makinig ka. Mula ngayon, ang account ng villa, ako na ang bahala. Kung sino man ang gagalaw sa pera ni Master, kahit piso, subukan mo. Ay, umuulan na rin sa Shijiao. Ang binti ni Ching yan. Ewan ko kung gaano na naman kasakit. Ang mga katulong sa probinsyang villa. Ewan ko kung kaya ba nilang mag-alaga ng mabuti. Li Chuzi ninakaw at kinain ang imported na fillet steak ng binata at gumamit ng panis na itim na tinapay para manloko, katumbas ng 6 piso. Ibabawas sa iyong kalahating taon na sweldo. Si Wang Guanxi, nag-over-report sa generator. Mga gastos sa diesel at walang usok na karbon, 500 piso. Nagtago ng sariling pondo. Parusa, ibalik mo ang perang ninakaw mo, kasama ang tubo, ibalik mo. At magputol ng kahoy sa bundok sa likod, sa loob ng 1 buwan. yaw-yaw na mahal na ginang. Hindi na ako uulit. Si Yaya, sa paghawak ng libro, ay mas mahusay pa kaysa sa aking mga accountants sa foreign bank. Mas matindi pa. Ang galing, Shen Yaya. Hindi lang nagtagumpay sa pagprotekta sa amo, kundi mabilis at desidido pa. Nahuli mo ang mga peste sa villa na ito. Talagang biyaya ito para sa pamilya Lu. Yaya naman, ang galing mo talaga sa pag-compute ng libro. Ganito na lang, simula ngayon, ang malalaking gastos sa loob ng bahay ng pamilya Lu at pang-araw-araw na pagbili, ay ibibigay ko na rin sa iyo na pamahalaan. Hindi lang tataas ang iyong sahod ng doble. Bibigyan ka ko rin ng pahintulot na magtakda ng mga bagong patakaran sa bahay. Madam, magtiwala kayo sa akin ng buong buo. Sa akin, garantisado na ang bahay ng pamilya Lu ay mapapamahalaan na parang isang bakal na timba. Kahit isang langaw hindi makakapasok para makakuha ng kahit kalahating piso sa pamilya Lu. Ha 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 ha. Bakit ka masaya? Master, magandang balita. Sabi ni Madam kanina, simula ngayon, ang mga account ng Lu Mansion lahat ay nasa akin na. Sabi pa ni Madam, ako na ang masusunod dito sa mansion. Master, kung hindi ka kumain ng maayos at hindi uminom ng gamot, babawasan ko ang baon mo. Ikaw, mag-manage ng account ng Lu Mansion? Yung nasa ledger? Coffee ba? O steak? Yung mga Chinese at English? Kaya mo bang basahin lahat? Huwag kang magpapaloko, baka ikaw pa ang magbilang ng pera. Oo nga, yung nasa ledger, parang scribbles. Marunong naman ako magbilang, pero hindi ko mabasa lahat ng letra. Talagang malaking problema sa buhay. Actually, nag-aral ako sa ibang bansa, kaya kitang turuan ng ilang letra at magbasa ng ledger. Sobra-sobra pa. Talaga, Master? Tuturuan mo ako? Pero ang oras ko ay napakahalaga. Ang tuition fee naman, syempre hindi pwedeng libre. Walang sakripisyo, walang kapalit. Eto, ang tuition fee. Master, kung hindi mo ako matuturuan, ibabalik ko ang pera. Yung mabangis mong pusa, sa pagsulat parang troso ka. Tingnan mo ngayon kung paano kita paglalaruan. Relax ka lang, damhin mo ang lakas ng kamay ko. Binata, ang hina ng kamay mo. Malamya, sa probinsya, hindi mo man lang maiangat ang asarol. Sa pagsulat dapat magkaisa ang puso at kamay. Huwag pilitin, ipinaparamdam ko ang aking intensyon. Tingnan mo ang sulat ko, matapang at malakas. Parang gintong bar, di ba? Ang galing mo, binata. Shen Yaya, pera lang ang nasa isip mo. Wala ka bang iba? Meron pa, may silver coins, copper at perang papel. Lahat ito ay napakahalaga. Tigil-tigil. Binata, may lagnat ka ba? Ang init ng hininga mo. Binabalaan kita. Huwag mo akong hawaan. Shen Yaya, talagang panggulo ka. Ay, anak ko! Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Ma'am at sir, kanina, tinuturuan ako ni Binata magsulat. Bigla niyang na-realize na hindi na siya walang silbi. Kaya naiyak siya sa tuwa. Shen Yaya, Ma'am, tingnan niyo. Ito ang itinuro sa akin ni Binata. Shen Yaya. Tumahimik po ang lahat. Mula nang pumalit ako sa mga gawain ng mansyon, napansin ko na ang buong pamilya Lu ay maraming masasamang gawi. Halimbawa, si
Si Sir ay mahilig magpuyat at magbasa ng dyaryo na nagdudulot ng pagkahilo at panlalabo ng mata. Si Ma'am ay mahilig sa western sweets na nagdudulot ng paninikip ng dibdib at pamamaga ng tiyan. Si Sir naman ay hindi mahilig mag-ehersisyo. Buong araw siyang walang sigla. Kung alam ko lang, hindi ko na siya tinuruan magsulat. Ngayon tuloy, nag-imbita ako ng sakit ng ulo sa sarili ko. Una, lahat ng tao bago mag 12:00 ng gabi dapat patayin ang ilaw at matulog na. Pangalawa, ang mga western na cake sa mansyon ay 1 piraso lang bawat tao kada araw. Sobra, may multa. At may iba pang mga patakaran, malaki at maliit. Isinulat ko lahat at idinikit sa pinto ng kusina. Kailangan po sundin ng lahat. Narinig niyo ba? Nang mabuti? Ito po si Miss Shen. Sir, hindi niyo mauubos ang dyaryo na iyan. Buhay niyo po yan. Ang pagpupuyat ay nakakasira sa atay at nakakasayang ng kuryente. Kung magkasakit kayo, sino ang mamamahala sa malaking kumpanya ng Lu? Sir, lumabag kayo sa patakaran sa pagpupuyat. Multa po ng 1 piso. Hindi naman ako nakita ni Yae, no? Ma'am, ito na po ang pangalawang piraso ninyo ngayon ng Black Forest Cake. Ma'am, lumampas kayo sa limitasyon ng dessert. Multa po ng 1 piso. Busog na ako. Sir, mapili po kayo sa pagkain. Hindi kayo kumakain ng gulay. Multa po ng 2 piso. Sa pagiging mapili ninyo, kailan pagagaling ang binti ninyo? Mula bata pa ako, hindi ako kumakain ng karot. Ang sama ng lasa nito. Ang paglaban sa batas ay dagdag na parusa, kaltas ng 5 piso. Diretso, mula sa susunod na buwan mong baon, ay kaltasin. Yaya. Shen Yaya. Ginoo, baka abala si Ate Yaya sa ibang bagay. Kunin ko na po para sa inyo. Nasaan si Yaya? Hindi ko rin alam po. Baka abala siya sa mga pinamili ng mansion. Kasi si Ate Yaya na, ang humahawak ng pera, abala na abala siya. Kaya wala na siyang panahon para sa inyo. Ginoo, Api. Si Shen Yaya, isang babaeng taga-probinsya, ilang salita lang ng Ingles ang alam, pero siya ang pinapansin ng Ginoo at ng mga magulang ng amo at may bahay. Ako naman, mas maingat at mas masipag pa sa kanya. Bakit ako napunta lang sa pangalawang katulong? Sundan ang sasakyan na iyon. Huwag mawala. Ngayon, gusto kong makita kung ano ang ginagawa niya, nang patago kung ano ang nakatago. Ang mga piso na ibinigay sa akin ng Ginoo noong 1 beses, kasama ang aking naipon na sahod sapat na, para mabili ang gamot para sa kapatid kong si Xiao Sui, ang import na Kui Anlingwan. Kapag na-inject na si Xiao Sui ng gamot na ito, tiyak, nagagaling siya. Manager, yung pinakamaganda sa inyo import na Kui Anlingwan at yung mga gamot na nagustuhan ko noong 1 beses, yung mga pampalusog na gamot, ipakete ninyo lahat para sa akin. Opo, Miss, sandali lang po. Kukunin ko po ang pinakamagandang klase para sa inyo. Salamat po. Aba, isang babaeng taga-probinsya, saan siya kumuha ng ganyang kalaking pera? Para bumili ng mamahaling imported na gamot? Tiyak na ginamit niya ang kanyang posisyon sa pag-iingat ng pera, nagnakaw ng pera ng Lu Mansion. Yaya, pinapatawag ka ni Madam sa sala. Hinahanap ako ni Madam. Baka may problema sa accounting? Hindi naman dapat. Eksakto ang kalkulasyon ko. Shen Yaya, ang kapal mo! Saan ka nakakuha ng maraming piso? Bumili ng mamahaling gamot sa butika? Inaabuso mo ang posisyon mo. Nagnakaw ka ng pera ng mansyon para sa luho. Magnanakaw ka. Aminin mo na. Aba, ikaw pala ang nagsusumbong. Madam, ang pera para sa gamot, bawat sentimo ay malinis. Ang iba ay naipon ko, ang iba ay mula sa sweldo. Dahil kumain ng young master. Binigyan ako ng bonus ng master. Wala akong ninakaw. Madam, suriin ninyo. Yaya, itong talaan. Hindi ko na kailangan tingnan. Ikaw ang pinili ko. Tiwala ako sa'yo. Pinatawag ninyo ako? Ako ang nagpatawag sa iyo. Hindi dahil hinala kang nagnakaw. Narinig ko kay Chunji pumunta ka sa botika. Nag-aalala ako. Baka ikaw ang may sakit at ayaw mong sabihin. Maraming salamat, Madam. Malakas ang katawan ko. Hindi ako may sakit. Ang gamot ay para sa kapatid kong si Xiao Sui. May TB siya. Kailangan niya ang mga imported na gamot. Narinig mo, Chunji? Alam mo kasalanan? Patawad, Madam! Nagkamali ako. Para rin sa kabutihan ng mansyon. Para sa kabutihan ng Lu Mansion. Sa tingin ko, para sa sarili mong interes yan, ayon sa itinakda kong patakaran, ang nagkakalat ng chismis at gulo. Ano ang parusa? Sandali, isipin ko magwalis ng mga dahon sa labas ng Lu Mansion. Ma'am, nagkamali po ako. Hindi ko na po uulitin. Ma'am, maawa po kayo. Pagtatawanan ako ng mga utusan. Yaya, sabi mo kanina itong Gongyang Yue para sa kapatid mo? Ano ba talaga ang sakit niya? Sabi ng doktor, may TB siya mula sa panganganak. Ang dahilan kung bakit ako nagtrabaho bilang katulong sa Lu Mansion ay para bumili ng imported na kunuling para sa kapatid ko, para mabuhay siya. Yaya, pinaniniwalaan kita. Simula ngayon, sagot na ng Lu Mansion ang gamot na ito. Mabuting bata ka, naghirap ka. Ikaw ay mabuting babae,
tapat at may malasakit. Hindi ka namin pababayaan sa Lumansyon. Sagot na ng Lumansyon ang sakit ni Xiaosui. Dito ka lang, huwag kang mag-alala. Salamat po, ma'am. Pumunta sa kusina para kay Shen Yaya dagdagan ng isang Wellington steak. Sir, hindi po ibawas sa sweldo ko ang steak na ito. Wala po akong pambili niyan. Para sa'yo yan. Tumahimik ka na. Sapat na yan. Sir, ang bait mo po, sir. Sir, ang negosyo ng pamilya Lu, hindi alam kung saan sila nakakuha ng paraan para mag-import ng murang tela galing sa ibang bansa. Sadyang binababa nila ang presyo para saktan tayo yung retail price ng tela nila, mas mababa pa sa presyo ng pagbili natin. Ang negosyo natin ng pamilya Lu dati ay ang pinakamalaking supplier ng tela sa lungsod S ngayon. Ang mga tindahan sa kalsada, wala kang makikitang tao yung mga paninda sa bodega. Tambak na, paano na ito? Kasalanan ko ito kung hindi lang lumpo ang mga binti ko, hindi ako makakapunta sa daungan para magbantay. Bakit naging ganyan kalakas ang loob ng pamilya Lu? Amo at Gino, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala dito. Sisiguraduhin ko na ang negosyo ng pamilya natin ay babangon muli. Yaya, alam mo ba? Hindi biro ang negosyo. Ang mga tagalungsod, masyadong nagmamalasakit sa image. Para sa mga walang hiyang pamilya Zhao, kailangan gamitin ang aming probinsyang paraan na pinakasimple at pinakamalupit. Human wave tactic? Ano ang gagawin mo? Pipilitin mo bang magbenta at bumili sa kalye? Hindi. Ang pilit na pagbilit-pagbenta ay trabaho ng pulis. Bigyan niyo ako ng 3 araw. Sisiguraduhin ko na ang pintuan ng ating tindahan ay masisira sa dami ng tao. Yaya. Kung ganyang katiwala ang mga tambak na telang ito, ibibigay ko sa iyo, kasama si Manager Zhang. Sige, hintayin niyo na lang ang pagbibilang ng pera. Ano yan? Tingnan natin. Mga kapitbahay, mga lolo, lola, ate, tingnan niyo rito. Dito kayo tumingin. Ang Loose Trading ay may malaking sale ngayon. Walang daya, totoo ito. Para sa inyo, may bagong promo. Ang Cut Once Group Buying Event. Libreng dekalidad na tela ng lana. Libreng imported na harina. Ate, ano yung cut once? Bibigyan niyo ba kami ng tela na hiwa para madala na namin? Uuwi ako at kukuha ng kutsilyo. Tito, sandali po. Pakinggan niyo po ako. Ang Cut Once na ito, hindi naman kayo maghihiwa ng tela. Basta bawat isa, pumunta sa tindahan at hawakan ng marahan ang tela. Maramdaman kung gaano kaganda tela ng loose. Kapag 10 tao na ang humawak ang dekalidad na Shen, hang silk na ito, diretsyo naming bigyan kayo ng 50% off. Kunin nyo sa kalahati. Kalahati. Hahawakan ko. Hindi pa ito tapos. Kung sikat kayo, makakaya ninyong magdala ng 20 tao para hawakan hindi lang yung silk na iyon ibibigay namin sa inyo ng libre. Dagdagan pa namin kayo ng 5 kilos imported na puting harina. Ang Loose Trading ay hindi nagsisinungaling. Unahan lang. Hanggang maubos, okay? Ay, ate ko, bakit ka pa bumibili ng gulay? Sama ka sa akin sa loose trading para kumuha ng harina. Kung mahuli tayo, wala na tayong makukuha kahit mumo. Lao Jiang, huwag ka nang uminom ng tsaa na yan. Tara na, sama ka sa akin, bilis. Shun, tulungan mo akong 20 tao. Pagkatapos, hati tayo sa silk na iyon. Tara ate, sama ka sa akin. Pumunta tayo sa loose trading para sa sale. Pumunta tayo sa loose trading para hawakan ang tela at kumuha ng libreng silk at harina. Layas! Umalis kayo! Oh, akala ko kung sino ang ganyan kagrande. Bangkarote na ang pamilya Lu. Wala na silang pambayad sa isang tunay na manager ng foreign trading company, di ba? At pinapayagan pa nila ang isang babaeng taga-probinsya. Siya na ang mamamahala? Huh. Kumikita ako sa totoong galing. Matuwid at patas. Hindi tulad mo. Laging gumagamit ng masasamang taktika sa likod. Binabalaan kita. Kung hahadlangan mo pa ang aking pagyaman. Sa susunod, itong tela na ilang 10 kilo dudurugin ko ang ulo mong aso. Ang panganay na anak ng pamilya Lu ay mahina, mas mahina pa sa babae. Shen Yaya, ikaw, babaeng walang hiya. Gumagawa ka ng ganitong pandaraya, perang hindi tapat, makakarma ka. Gusto mo sumali sa aming event? Para sa harina? Bumalik ka sa iyong tindahan ng Lu? Hahaha! Uy! Bakit hindi ka pa umaalis? Kulang pa ba ang ginawa ko kanina? Hindi pa sapat? Gusto mo pa ng palo? Huwag binibini. Tingnan mo naman ang aking sitwasyon. Pwede bang sumali sa iyong Cut Once event? Gusto ko ring makakuha ng 10 kilo ng imported na harina. Para sa nanay ko, gagawa ako ng dumpling. Haha, sige. Ako, nagbubukas ng negosyo. Ang pumupunta ay panauhin. Basta makakakuha ka ng 20 katao, ibibigay ko pa rin ang imported na harina. Sige, maraming salamat, Binibini. Uuwi na ako ngayon. Manghihikayat ako ng mga tao. Binibini, pakiusap, mag-iwan ka ng harina para sa akin. Yaya, sandali muna. Huwag ka munang kumain. May ihahayag akong masayang balita ngayon. Ma'am, anong masayang balita?
Bibigyan niyo na naman ba ako ng bonus? Ikaw talaga anak, puro pera lang ang alam mo, pero mas maganda pa ito kaysa bonus. Napag-usapan na namin ng mister ko, balak ka naming gawing opisyal na inaanak. Ay, Chingyan, may problema ka ba kay Yaya na maging kapatid mo? Siyempre may problema ako. Ayoko siyang maging kapatid ko. Anong klaseng asal yan? Isang magaspang na utusan pa. Hindi siya mukhang dalagang mayaman. Ang yabang ng binatang, to, minamaliit pa ako. Ako, ayoko nga tawagin kang kuya. Kung magkapatid tayo, sa susunod, paano ako hihingi ng pera? Ma'am, hindi na kailangan ang pagiging inaanak. Tingnan niyo po, ang pag-ayaw niya, baka mawalan siya ng pabor sa inyo. Araw-araw siyang maghahanap ng dahilan para ako saktan. Kung talagang nasisiyahan kayo sa trabaho ko, saka niyo na lang dagdagan ang sweldo ko. O bigyan niyo na lang ako ng ilang gintong bar. Mas praktikal pa yun. Ay, ikaw talaga sige. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Triple ang sweldo mo ngayong buwan. Salamat po, ma'am. Matalino at makapangyarihan po kayo. Triple. Sir, may masamang balita. Malaking problema. Ano ang ikinababahala mo? Dahan-dahan lang, sabihin mo. Walang hiya ang pamilya Lu. Ginaya nila tayo. Ginawa rin nila ang cut a knife promo. At mas malala pa, hindi lang libreng tela at harina ang ibinibigay nila. May dagdag pa silang paikot na prize wheel. Ang mga tao sa lansangan lahat naaakit sa 10 piso at sa raffle pumunta lahat sa tindahan ng mga Lu. Ang ating negosyo, wala kahit isang tao ngayon. Ano ang gagawin natin? Huwag mag-alala, may plano sila. May plano rin ako. Dati, nagkaroon tayo ng group buying. Ang kinita natin ay galing sa mga taong mahilig sa mura. Ngayon, dahil naglabas ng malaki ang mga Lu para makuha ang mga tao, baguhin natin ang target audience. Baguhin ang target? Ano na naman ang plano mo? Sa mundong ito, bukod sa mga mahilig sa pera, may isa pang uri ng tao na madaling kitain. Ano yon? Ang mga mahilig sa babae, mga ginang at binibini. Halika, tingnan ninyo. Ang tela ng loose trading ay matibay at matibay. Mas matibay pa sa kalamnan ng mga lalaking ito. Ang tela na ito ay talagang matibay. Bigyan mo ako ng 10 metro. Gwapong-gwapo ang mga estudyanteng ito. Ang sutla na suot nila ay nagpapakitang mamahalin, katiwala. Tulungan mo ako doon. Bibili ako ng 2 piraso para gawing cheongsam. Ito ay nakakahiya sa kagandahang asal. Yaya, ngayon din mga lalaking nakahubad na dibdib palayasin mo sila. Ang ganitong paraan ng pagbebenta gamit ang katawan. Nakakahiya ito sa pamilya Lu. Ginoo, hindi ninyo ito naiintindihan, di ba? Ito ay pagbibigay ng gusto nila. Ang paraan na kumikita ay mabuting paraan. At saka, kung sa tingin ninyo ay nakakahiya sila, bakit hindi kayo na lang ang sumali? Bakit mo ko tinitignan? Ginoo, tara na. Yaya, bastos ka. Ano ang gagawin mo? Bitawan mo ako. Mga manonood, ang mga nauna ay pampagana lamang. Ito ay ang tagapagmana ng loose trading, isang suplado at mahiyain na binata. Naku, ang gwapo ni G. Lu! At isa pa siyang may kapansanang mandirigma. Nakakaawa naman. Bibili ako ng tela ng loose trading. Papakasalan ko si G. Lu! Uno piso, 2 piso, 1 ringo piso, 2 piso, yaman na, yaman na. Ang dami mo namang diskarte, ah. Sir, sobra naman po kayo. Ako lang naman ay isang ordinaryong maliit na henyo sa pera. Pero sir, ang dami ko nang naipon para sa kumpanya. Dapat dagdagan mo na agad ang sweldo ko. Kung hindi bukas ay mag-impake na ako at magtatrabaho sa pamilya Zhao. Ang pamilya Zhao ay maliit lang. Kaya ka bang pakainin? Siyempre naman sir, di mo ba alam ang kasabihan? Ang tao'y namamatay sa pera, ang ibon naman sa pagkain, piso ang tunay na mahalaga. Alis na. Yaya, ang tagal na. Ngayon, espesyal akong pumunta sa inyong loose company. Miss Huo, maupo po kayo. Sa mga susunod na araw, ang hukbo ni Shenfu ay aalis na. Kailangan ng espesyal na supply ng militar. Nakabili na ako dati. Tela na waterproof galing sa ibang bansa, pero mahina at madaling mapunit. Hindi kaya sa palasyo, napunit ng kuko ng pusa ko. Kaya mo bang sa loob ng 5 araw para sa mansyon ng General, gumawa ng tela na hindi lang waterproof, kundi pati anti-skid at bulletproof? Bulletproof na tela para sa militar? Miss Huo, huwag po kayong mag-alala. Dahil kayo mismo ang humiling, tutuparin ko po ito. Papuntahin ko na ang mga manggagawa sa dyeing factory. Mag-overtime, hindi maaantala ang pag-alis ng General. Buti naman, talagang sinasamahan ako ng tadhana. Ang pamilyang Lu, sa pagkakataong ito, ay nasa aking puntirya. Ngayon, tiyak na magbabayad sila. Ciao! Pumunta ka agad sa lahat ng dayuhang tindahan sa buong S-City, sa mga pabrika ng kemikal, kahit magkano ang gastos. Lahat ng imported na waterproof coating, at lahat ng high-grade resin dye, bilhin lahat.
Wala ni isang drum na maiiwan. Shaoli, bilisan mo pumunta sa mga malalaking dayuhang tindahan. Ang mga imported na resin coating na kailangan natin, bilhin lahat at dalhin dito. Tandaan, piliin ang pinakamagandang kalidad. Sige po, ma'am. Pupunta na ako. Bumalik ka na? Nasaan ang tina? Bilisan mo dalhin dito. Tingnan ko. Ma'am, masama. May malaking problema. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang sabihin, ano ba talaga ang nangyari? Nilibot ko ang buong S-City. Lahat ng mga dayuhang tindahan at pabrika ng kemikal. Wala ni isang drum ng imported na resin dye. Sabi ng mga dayuhang manager, kaninang umaga pa ay binili na lahat ng pamilyang Zhao sa mataas na presyo. Ano? Naubos na lahat? Imposible. Sira na. Tiyak na si Zhao Shiduo ang may pakana nito. 5 araw na palugit. Malapit na matapos. At ako ay nakipag-usap kay Miss Huo at pinangako ko ng buong katiyakan. Ngayon, wala kahit na mga hilaw na materyales. Ano ang gagawin natin? Hindi naman tayo mauubusan ng paraan. Dahil wala ng imported na dayuhang dye, kailangan nating humanap ng ibang paraan. IK, noong nasa probinsya ako, nakita ko ang mga matatanda sa baryo. Gumagamit sila ng ilang espesyal na damo at halaman. Hinalo sa langis ng tong at niluto. Ipahid mo ito sa magaspang na abaka. Pwede nating gamitin itong paraan para ipalit sa tradisyonal na imported na resin coating, direkta sa ordinaryong cotton, at abaka na gagawin. Tama. Yaya, halika rito. Ano po? Maestro? Miss Huo, ang mga imported coating sa lungsod ay nasa pamilyang Zhao. Ito ang pinahusay kong bersyon gamit ang tradisyonal na paraan. Pwede po bang tingnan ninyo? Magaling, magaling. Ang texture nito ay mas matibay kaysa sa imported mula sa kanluran at hindi ito tinatablan ng tubig. May mabango pa itong pampatay ng insekto. Isang magandang sorpresa. Mas mahigit 100 beses na mas mahusay kaysa sa imported. Adyudante, bigyan si Yaya ng isang kahon ng gintong bar. Simula ngayon, lahat ng damit at kagamitan ng hukbo ng Marshall ay eksklusibong ibibigay ng pamilyang Lu. Maraming salamat, Miss Huo. Ako po, ano mang kailangan ninyo, sabihin lang po. Shen, Yaya, sisiguraduhin kong maayos ang lahat para sa inyo. Paano ito nangyari? Imposible. Walang imported na tina. Paano sila gumawa ng bulletproof, waterproof na tela? Shen Yaya, ikaw itong probinsyana. Sinira mo ang aking plano. Hindi kita palalampasin. Nakita mo ba, Ginoo? Ito ang tinatawag na knowledge is power. Dagdagan mo pa ng aking natural na talento, walang makakatalo sa akin. Huwag kang magyabang. Kung hindi dahil sa akin, na nagbabantay dito, matagal mo nang nasunog ang kaldero ng tina. Tingnan mo ang mukha mong itim na parang uling. Huwag mong hiyain ang pamilyang Lu dito. Punasan mo ang mukha mo. Ang dumi-dumi mo. Ang bango. Umalis ka na. Umalis ka na. Dali, maghilamos ka na. Miss Yaya, Anong nangyari? liham, si Xiao Sui, kapatid mo, lumalabigla ang baga. Umubo siya ng ilang beses. May dugo, malapit na. Ano? Xiao Sui? Tigil! Tawagan agad driver at ihanda kotse. Ilabas ang Ford. Dito, tumatakbo kang baliw-baliw pa uwi. Gaano kabilis ang 2 paa? Kung may aberya sa daan, sino ang mag-aalaga sa akin? Bakit ka nakatanga? Bakit hindi mo pa ako binibihisan ng suit? Isuot ang jacket. Sasamahan kita. Sir, okay ka lang ba? Diam! Mabuti naman ako. Tatay, nanay, huwag na ninyo akong gamutin. Ang mahal ng dayuhang gamot na ito. Hindi nagagaling ang sakit ko. Ayoko nang maging pabigat kay ate. Ayoko nang maging pabigat sa ating pamilya. Kahit ibenta natin ang lahat, magkakasama tayong lahat bilang isang pamilya at hindi tayo susuko. Kahit magpalimos si tatay sa lansangan, humila ng kariton, hindi ka namin hahayaang mawala. Noong ipinanganak ka, 1,5 kilo lang ang timbang mo, parang isang kuting. Sinabi ng doktor sa probinsya na hindi ka mabubuhay, kaya araw-araw kang niyayakap ng iyong nanay, pinainit ka gamit ang sarili niyang katawan. Kapag umiyak ka, buong gabi siyang gising, inihahagod ka sa loob ng bahay. Xiao Kui, alam mo ba kung sino ang nagbigay ng buhay mo? Ang nanay mo ang nag-alay ng buhay niya para sa iyo. Ngayon sinasabi mong ayaw mo nang magpagamot? Deserve ba ng nanay mo yan? Anak, ayaw ng nanay mong maging magaling ka. Ayaw niyang bayaran mo siya. Gusto lang ng nanay mong mabuhay ka. Basta mabuhay ka lang, okay na.
Bakit ka umiiyak? Maraming piso si ate. Kung manghas ang hari ng impyerno na kunin ka, aagawin ko ang kanyang talaan ng buhay at kamatayan at pupunitin. Ate, mabait ang pamilya Lu. Binibigyan nila ako ng gamot. Pero kailangan kong bayaran ang utang na ito. Ayokong para sa akin. Ilaan mo ang natitira mong buhay sa mansyon ng mga Lu. Magpaalipin ka. Anong inaalala ng batang ito? Ako, ang iyong ate, ay isang mahalagang tao sa pamilya Lu ngayon, manager ng kanilang kumpanya. Magpagamot ka ng maayos, at huwag mo nang isipin ng iba. Mabuhay ka ng maayos, iyon ang magpapasaya sa akin. Mabuhay tayong lahat. Sir, sabihin mo sa kanya, mabait ang pamilya Lu sa akin, di ba? Si Mrs. Lu noong nakaraang araw, dinagdagan pa ng 3 beses ang aking sweldo. Tama. Magpagamot ka ng maayos. Si Yaya sa pamilya Lu, ang kanyang katayuan ay halos mas mataas pa kaysa sa akin. Walang maglalakas loob na mang-api sa kanya. Ginoo, bumalik ako sa probinsya ngayon. Tiningnan ko ang TB ni Xiao Sui. Binigyan ko siya ng imported na Kuyanling. Malaki na ang improvement. Basta regular uminom ng gamot. Okay na. Huwag po kayong sumuko sa inyong sarili. Ngayon, gumaling na ang sakit ni Xiao Sui. At ang inyong binti ay maaari ng gamutin. Maghanap tayo ng maraming dalubhasang doktor. Wala nang silbi. Hindi mahanap ang dahilan ng sakit. Ikaw na lang ang mag-alaga sa sarili mo. Hayaan mong mabuhay ng maayos ang kapatid mo. Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Hindi ako sumusuko kahit kailan. Ginoo, maghintay po kayo. Tutulungan ko kayong magpagaling sa sakit na ito. Narinig niyo ba? Ngayon ay Mid-Autumn Festival. Sa kalye ay mayroong malaking Mid-Autumn Charity Fair. Oo nga. Ang ginang ay talagang mabait na tao. Ngayon ay binigyan ng day off ang lahat. Makakapunta tayo mamaya para sumali. Manood ng mga palabas ng mga dayuhan. Pasensya na po, Ginoo. Si Yaya ay laging nag-aalala tungkol sa kanyang kapatid na babae. Baka ngayon ay isama siya sa labas ng mansyon para maglibang. Ngayon ay piyesta. Magiging mabait ako. Pahihintulutan kitang itulak ako sa kalye para mamasyal. Masaya ka ba? Maraming salamat po, Ginoo. Mga ginoo at mga ginang. Ngayon, ang patakaran ng paligsahan ay simple lang. Sino ang makakapagningning sa lahat? O kaya'y makakabuhat ng napakabigat na western clock na ito? Sa huli, ang mananalo ay makakakuha ng napakamahal na western clock na ito. Ginoo, hintayin niyo ako dito. Sasali ako sa paligsahan. Hoy! Hoy! Akala ko kung sino. Hindi ba ito yung probinsyana ng mga Lu? Bakit? Gusto mo ring sumali sa laban? Hindi ka nga marunong mag-Ingles, di ba? Huwag ka nang magpahiya dito. Sino? Ako, si Ninang, sumali sa pisikal na laban. Ang lakas mo! Reincarnation ba ito ng isang strong woman? Makakapalang braso? Walang modo? Wala bang babaeng na palaging nagbubuhat ng mabigat? Wala kang itsura ng isang sosyal. Sino ang mag-aasawa sa'yo? Sino ang nag-require na mahina ang babae? Mahina, walang lakas kahit isang manok. Pwedeng maging malakas ang babae, tulad ng kalabaw. Pwedeng kumita at buhayin ang pamilya gamit ang sariling kamay. Mas pwedeng maging matatag tulad ng lalaki. Protektahan ang mga mahal sa buhay. Kumakain ako sa sarili kong lakas. Kaysa sayo na nagchichismis lang sa likod at parasito, mas malakas ako ng 1,000 beses. Ikaw ang walang kaalaman. Palakas sa balon. Ipinapahayag ko ang nanalo sa hamon ngayong gabi ay ang babaeng ito. Ang obra maestra ng paglubog ng araw na ito ay sa iyo na. Master, tingnan mo. Nanalo ako. Yumaman na tayo. Tanso lang ang ibabaw ng bagay na ito. Ang rhinestone ay peke rin. Paano naman ito hindi mahal? Ay, hindi. Okay lang, kahit hindi tayo yumaman. Pero at least napasikat natin ang pangalan ni Bayman yon. Tara na, Master. Uwi na tayo sa mansion. Ang bobo mo naman, pera lang ang iniisip. Pero cute naman. Makinig kayong lahat. May public bidding ang mansion ng General. Ang sino mang manalo bilang chief ng logistics ng militar ay hindi lang bibigyan ng immunity plaque ng mansion, kundi makakapagmonopolyo sa supply ng uniforme ng buong hukbo at masisiguro ang yaman ng iyong 3 henerasyon. Bundok ng piso. Tabi! Umalis kayo, para sa akin. Saan galing itong bastos na babae? Wala ka bang alam sa rules? Ang bidding ng supplies ay laban ng patay sa negosyo. Hindi ito para sa inyong mga babae. Umuwi na kayo at magburda. Buwisit, bakit hindi pwedeng magnegosyo ang babae? Ang posisyon ng logistics chief na ito ay kukunin ng pamilyang Lu ngayon. Anong tapang mo, bastos? Magsipunta kayo. Hulihin ninyo itong baliw na babae. Ako ang punong manager ng pamilyang Lu, tumanggap ng bid document. Bakit hindi?
Kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo para sa kanya. Master, ang bait mo sa akin. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Tama na, tigilan mo na ang drama. Ang pangit, bakit hindi mo ako itulak pa uwi sa mansyon? Opisyal nang nagsimula ang bidding, dumating ang gawain mula sa dakilang general. Ang gawaing ito ay para sa 100,000 sundalong magde-deploy na. Maghanda ng pinakamatibay na tela ng uniforme. Sino ang makakagawa nito? Ang posisyon ng Chief Supply Officer ay mapupunta sa kanila. Tela para sa 100,000 sundalo. Kung magtagumpay ito, ang pamilya Lu ay tuluyan ng mananatili. Young Master, may paraan ka ba? Noong nag-aral ako sa Germany, nakakita ako ng espesyal na tela. Tawag ay High Tenacity Blended Canvas. Matibay at lumalaban sa sira, matibay at breathable, pinakaangkop para sa uniforme. Gamit ang top-grade imported high-count cotton, gagawin, siguradong tatagal sa hukbo. Ang galing! Ano pang hinihintay natin? Bilhan na agad. Imported high-count cotton linen. Simulan na ang produksyon. Masama po, Young Master. Anong gagawin mo? Dahan-dahan lang. Inikot ko ang buong SCT, lahat ng tindahan at daungan, bodega. Lahat ng imported na dekalidad na cotton linen ay ayon sa mga manager. Ang pamilya Zhao, si Zhao Xiao, kaninang umaga pa, binili ng mahal ang lahat ng top-grade cotton linen sa buong lungsod. Ano na ang gagawin natin? Kung walang magandang tela, hindi magagawa ang espesyal na canvas. Masisira ang gold standard na pagsasanay militar. Iabot na ang mga tela ng bawat kumpanya. Pumasa ang tela ng Zhao. Bigyan ng upuan si Ginoong Zhao. Ang imported na canvas ni Lu Qingyan ay dekalidad na gamit pandigma. Kung wala kayong mas magandang maipakita, mas mabuting umatras na kayo at umalis. Ito pong tela ko, ang inspirasyon ay mula sa suyod na ginagamit ng matatanda sa bundok. Naku, Pamilya Lu, nagdadala kayo ng basahang tela na parang sako para lokohin ang opisina ng supply. Mahal na direktor, hayagang nilalait ng pamilya Lu ang mansyon ng general. Hinihiling ko na agad bawiin ang kanilang kwalifikasyon sa bidding. Mahimik kayong lahat. Ang pamilya Lu ay nagdala ng ganitong magaspang na tela. Niloloko ba nila ako? Tingnan ninyo, ito ang tradisyonal na bulak na pang-armor. Ang uniforme ay dapat praktikal at pananggol. Ginawa ng Lu ang telang ito, hindi tinatabla ng apoy at tubig, hindi tinatabla ng patalim at bala. At ang halaga ay kalahati ng imported na tela ng Lu. Kahangahangang tela ito, biyaya para sa aming supply. Magandang bulak na pang-armor. Ipinapahayag ko, nanalo ang pamilya Lu sa bidding at makakakuha ng uniforme pandigma ng general ng eksklusibong karapatan sa supply. Ihahatid ang supply na ito, basta masaya si General. Ang posisyon natin bilang supply manager ng pamilya Lu ay sigurado na. Huwag po kayong mag-alala. Ang telang ito ay rattan at cotton, top quality ang tela at gawa. Mas mahusay kaysa sa iba. Tiyak na masisiyahan ng general. Oo nga po, Ginoo. Napakaganda ng ating tela. Kahit anong gawin ni Zhao Shiduo, hindi niya tayo matatalo. Ginoong Lu Qingyan, alam ba ninyo ang kasalanan? Inspector, saan po galing ang sinasabi ninyo? Ang pamilya Lu ay tapat na negosyante. Wala kaming pagkakamali. Nagpapalusot ka pa. Natagpuan sa ilalim ng supply box. Kontrabandong armas, iligal na pagbebenta, parusang bitay at kumpiska. Dakpin ang pamilya Lu. Ipasok sa death row. Hintayin ang pasya ng general. Wala po kaming kasalanan. May nag-frame sa amin. May sadyang gustong manira sa pamilya Lu. Tatay, ano ba talaga ang nangyari? Shen Yaya, nasira na ang kontrata. Mula ngayon, wala ka ng koneksyon sa pamilya Lu. Sir, ano po ang ginagawa ninyo? Ako po ang nagbilit na pakasalan si Fang. May malaking panganib. Paano ko kayo maiiwan? Mga tauhan, itong probinsyana na walang kinalaman, itapon nyo na. Tigil na, Lu Qingyan. Kontrabandong armas, walang patawad. Dakpin. Ma'am, ilalabas ko po kayo. Huwag kang umiyak, anak. Ito ang huling ilang daang piso. Bilhan mo si Xiao Sui ng Quianling para magamot siya at makinig. Lumayo ka ng malayo. Huwag mong pakialaman ang pamilya Lu. Ang pamilya Zhao ay may plano. At may backer sila sa itaas. Hindi mo sila matatalo. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Ako, Shen Yaya. Kahit mamatay ako, ilalabas ko ang pamilya Lu ng ligtas at payapa. Sumusumpa ako. Yaya, bakit ka umiiyak ng ganyan? Naapi ka ba sa bahay ng mga Lu? Tay, nanay, malaking problema. Ang pamilya Lu, may nangyari. Sinisisi ng pulisya na nag-smuggle ng armas ang mga Lu. Buong pamilya, nakabilanggo na. Nasa panganib ang buhay nila. Diyos ko! Paano nangyari ang ganito? Ang pamilya Lu, mabait na pamilya. Paano sila mag-smuggle ng armas? Tama ang hula ko. Tiyak ang pamilya Zhao ang may gawa. Natalo sila sa bidding ng armas. Kaya gumamit sila ng masamang paraan.
para i-frame up ang mga Lu. Ang mga Lu ang malaking benefactor ng pamilya Shen natin. Iniligtas nila tayo. Kailangan nating humanap ng paraan para iligtas sila. Hindi tayo pwedeng maging walang utang na loob. Tama si tatay. May problema ang benefactor natin. Kahit di tayo malaki makatulong, di tayo pwedeng manood lang. Kailangan nating mahanap ang ebidensya na si Zhao Shiduo ang nag-frame sa mga Lu para mailigtas ang buong pamilya nila. Tay, nanay, huwag tayo magpadalos-dalos. Ang bilangguan ng pulisya ay mahigpit ang bantay. Kung susugurin natin, mamamatay tayo. Anong gagawin? Di natin pwedeng panoorin lang na magdusa ang benefactor natin. Ang armas na ginamit sa frame-up at ebidensya ng frame-up ay nasa kay Zhao Shiduo at kay Director Zhao. Kapag nakuha nating ebidensya ng panunuhol nila, mapapatunayan nating inosente ang mga Lu. Kahit gaano ka pa magtago, walang silbi, hahanapin ko ang butas mo. Tama si Yaya. Susundin ka namin. Sabihin mo kung paano. Sasamahan ka namin ni nanay. Tulong! Husgahan ninyo ito. Ang Zhao's Trading Company ay may utang, hindi nagbabayad. Inaapi nila ang mga matatanda. Nasaan ang hustisya? Ang Zhao's ay mayamang pamilya. Hindi nila binabayaran ang mga manggagawa sa pantalan. Sobrang walang katarungan. Tapos na ang pamilya ni Chief Lu. Ang sasakyan ni Master at si Xu Zongban ay sa atin Talagang na. magaling si Young Master Lu. Itinakda nila ang mga kahon ng armas. Walang depensa ang pamilya Lu. Wala nang makakalaban sa atin ngayon. Ang bayad at kita para sa mga armas na ito. Lahat ay nakasulat sa itim na ledger na ito. Nasa safe ito. Pakiusap, tanggapin po ninyo. Ang mga gold bars na ibabahagi ngayon ay siguradong magugustuhan mo. Ito nga ang itim na ledger. Iyon ang nakamamatay na ebidensya. Kailangan kong makuha iyon. Sir, hindi tugma ang Zhao Declaration sa actual. Mangyaring imbestigahan. May kinalaman ito sa supply militar. Ilipat sa Internal Affairs for preliminary investigation. Bago konklusyon, huwag magkalat. Umalis. Umiwas ang pulisya. Sa mansion ng General, may Military Affairs Office. Si Miss Huo ay mahigpit sa disiplina. Maaaring hindi ito gagana, pero kailangan subukan. Papasukin mo ako. Gusto kong makita si Miss Huo. May hawak akong diamond brooch na regalo ni Miss Huo. Saan ka galing na pulubi? Naglakas loob kang mag-angkin ng token ni Miss Huo? Suntukin niyo siya. Matapang namang gugulo. Naglakas loob kang sumalungat sa mansyon ng general. Ipinapaalam ko, Binibini, nahuli namin ang isang masamang tao na pumasok nang walang pahintulot. Mangyaring magpasya kayo, Binibini. Tigil! Ibaba ang baril! Miss Huo, ako si Shen Yaya, may malaking hinaing. Ang Zhao family ay pinagkanulo ang tapat na si Director Zhao at nagnakaw. Hinihiling ko sa inyo na bigyan ng katarungan ang Lu family. Shenyaya, tumayo ka. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob sa ilalim ng ilong ng General ng S Province na maghari ng walang katulad. Ang tapang ninyo, sa harap mismo ng general, nangahas kayong mangurakot, pumatay ng tao ng walang habas, at gawing laro ang trade ng armas? Adjutant, mag-ipon ng isang batalyon, at kubkubin ang Zhao Mansion. Lu family, tuluyan na kayong tapos. Hahaha. Kapag naging young marshal ako ngayon, lahat ay susunod sa akin. Congrats, Kuya Shiduo. Ang galing ng diskarte mo, walang katulad. Isang hamak na luching yan, hindi talaga kalaban ko. Anong ginagawa nyo? Kuya Shiduo ay magiging Chief of Logistics. Bakit ninyo lulusob ang Zhao Mansion? Zhao Shiduo, nakipag-ugnayan sa tiwali, nagimbak ng armas, pinaratangan ang Lu family, ebidensya malinaw, dalhin sa death row, hintayin ang pagbitay ng general. Buti na lang may konsensya ka pa, boba. Hindi ka tumakas, bakit nakatayo ka pa diyan? Halika, itulak mo ako pabalik sa mansyon para maligo. Ang baho-baho ko, mamamatay na ako. Master, this time ako ang nagpakitang gilas at iniligtas ang buong pamilya mo. Ako ang malaking bayani ng pamilya Lu. Sa tingin mo, hindi ba dapat 10 beses ang sahod ko? Bakit hindi mo na lang kunin ang buong negosyo ng Lu? Sige, okay lang din. Kapag naghihirap ka na, pumunta ka sa akin at maging asawa ko. Anong kalokohan yan? Ngayon, ang aming pamilyang Lu ay napawalang sala sa paratang ng pagpupuslit ng armas dahil sa tulong ng pamilyang Shen. Ang malaking utang na loob na ito, hindi namin makakalimutan. Oo nga, si Zhao Shiduo ay napakasama.
nakulong sa death row, karapat-dapat lang sa kanya. Ate, ang bahay na ito at tindahan, binili ko na. Sa inyo na ito, pamilyang Shen. Wag na po. Ginawa lang namin ang dapat naming gawin. Paano namin tatanggapin ang ganito kalaking biyaya? Kung hindi dahil sa inyo, ang aming pamilyang Lu ay nasil na sana. Tama lang pong tumulong. Si Xiao Sui ay magaling na. Nagpapahinga sa bahay. Noong nasa panganib ang pamilyang Lu, hindi namin pwedeng maging walang utang na loob. Sige na. Tanggapin ninyo na itong bahay at tindahan. Mamuhay kayo ng payapa sa SB, mga babae. Salamat po, sir. Ano ka ba? Pareho lang tayo. Huwag kang magganyan. Nagiging malayo na tayo. Huwag na po magpasalamat. Malaking utang na loob. Ang isang maleta na gintong bar bilang puhunan. Tanggapin ninyo ito. Wag na po. Salamat po, Ginang. Salamat po, Ginoo. Sir, tingnan mo naman ang halaga ko ngayon. Karapat-dapat na ba ako upang maging punong tagapamahala ng Lu's Trading Company? Sige, pwede na nga. Huwag ka lang magpahiya sa akin. Hintayin mo ako. Sir, sabihin mo sa kusina, mag-roasted pork knuckle ba tayo sa tanghali? Ang alam mo lang kumain buong araw. Ingat baka maging mataba ka. Sa tingin ko, mas maganda kung kumain ka ng vegetable salad. Hay nako, bakit ganyan ka? Ako na ang malaking bayani ng pamilyang Lu. Hoy, huwag kang lalapit! Huwag mo akong patayin! Tumigil! Igil, ibigay mo ang mga bagay. Diyos ko, isang makapal na gold necklace. Napakalaking ruby. Ito ay isang naglalakad na malaking vault. Tigil, bitawan mo ang lalaking iyon. Saan galing ang babaeng ito? Bata, huwag kang makialam. Kung hindi, pati ikaw ay tatagain ko. Tito, hiramin ko ang sasakyan mo. Ay naku, ang lakas talaga ng babaeng ito. Takbo. Ganyan lang ang kakayahan mo? Mga away ka sa kalsada? Talagang wala kang alam sa iyong sarili. Ikaw talaga. Sa bawat galaw mo, sobrang laking eksena. Salamat Ate Angel sa pagligtas mo sa akin. Galing ako sa John's Kingdom na palihim na pumunta rito para magliwaliw. Sa daungan, nawalay ako sa mga bodyguard ko. At nakasalubong ko ang masasamang gang. Galing ka sa John's Kingdom? Palihim na pumunta sa S-City? Ano pangalan mo? May nakilala akong mabait na babae. Binigyan niya ako ng magandang pangalan. Bato. Ate Angel, nawala ang lahat ng piso ko. Gutom na ako. Pwede mo ba akong patuluyin ng ilang araw? Iyan ba ang sinasabi mong wala kang pera? Isang lamo ang kwintas na ito. Makabibili ng tinapay para sa isang buong kalye? Di ba? Ordinaryong palamuti lang ito. Sa probinsya ko marami niyan. Puro ruby ang paligid. Ate Angel, pakiusap. Tanggapin mo ako. Marunong akong magtrabaho. Marunong akong maglinis ng sapatos. Hindi. Sa Lu Mansion, hindi ako nag-aalaga ng walang ginagawa. Isang istambay na galing saan man. Umalis ka na. Kung mananatili siya, sumama ka rin. Ate, itong kuya na naka-wheelchair hindi ba niya ako gusto? Ate, ang hirap ng pagtulak mo ng wheelchair at hindi pa siya satisfied. Ang sama ng ugali. Ikaw, dayuhan. Sino ang sinasabi mong masama ang ugali? Ay Bato, huwag mo siyang pansinin. Ang laki ng ulo ng binatang ito. Tara na, sama ka sa akin. Kakain tayo ng masasarap na pagkain. Shen Yaya, tumigil ka. Ano sir, ayaw mo akong paalisin? Kaya triplehin mo ang sahod ko. Pag-iisipan ko na manatili ang isang banyagang hindi kilala. Hindi mo alam ang kanyang pinagmulan at naglakas loob ka na dalhin sa bahay? Ang tatay ko ay si Earl Huoer. Ito ang sertipiko mula sa konsulado. Sir, basahin mo naman. Hindi ko alam ang banyagang wika. Tagapamilya nga ng Earl Huoer. Ay, swerte. Nakatagpo ako ng kayamanan. Shito, dito ka na tumira kay ate. Shen Yaya, ito ang bahay ko. Ang sayo sir ay sa akin. Pamilya ng Earl Huor. Ang negosyo sa dayuhang bansa. Ikaw, sakim sa pera, pati yan naisip mo? Siyempre naman, ako, sa paglalakbay, utak lang ang gamit. Sige, pumasok muna tayo, saka na. Ang hirap gamitin itong dalawang patpat. Sa Bretanya, kutsilyo at tinidor ang gamit namin. Haha, ate tuturuan kita. Hinlalaki at hintuturo ang gamit. Gitnang daliri sa ilalim. Ang sarap. Hindi pa ako kumain ng ganito kasarap. Si Yaya, paano natin naayusin? Dito muna siya. Susulat ako ng guarantee letter sa konsulado. Earl, Huo, Earl. Alam niyang inaalagaan natin ang anak niya. Ang kalakalan ng Bretanya sa hinaharap ay ang pamilya Lu ang masusunod. Pati iyon naisip mo? Yaya, natuto kang magplano? Master, pinupuri mo ba ako o pinapagalitan? Pinupuri ka. Si Ate Diwata at Kuya Wheelchair,
ay kamukha ng magulang ko noong bata pa. Itapon ang banyagang halimaw. Sabi ni nanay, ipakasal na si Xiao Sui. Anay maalim-alang. Takot si nanay, gaya mo siya, walang asawa. Tama si tatay mo. Kaya kong magtrabaho at kumita. Tay, huwag mo akong ipakasal. Ayokong mag-asawa. Tito Shen, okay si Yaya sa Lu. Huwag po kayo mag-alala. Salamat, Master Na Cheng. Master, anong meaning nun? Tapos bayad, alis na. Master, ayaw mo ba akong ipakasal? Tay, kaltas lahat sahod. Master, namumula ka. Hoy! Bumalik ka! Naku! Ito si. Batang anak ng Count Hall, tumakas. Hinahanap siya ng todo sa labas. Ayaw umuwi. Pakasalan ng matabang anak ng Duke. Pinatira ni Miss Hall si Shito sa mga Lu. Sinulat ko tatay, nag-aaral ng negosyo. Ang galing mo magplano, Yaya. Lahat susundin ko si Ate Fairy. Ang sweet ng tawag mo kay Ate Fairy. Lagi akong inaasar ni Kuya Wheelchair. Tama na. Ako na ang bahala sa konsulado. Mag-ayos? Salamat, Miss Hall. Para kang tunay kong ate. Fencing ang natutunan ko. Hindi ko alam sumakay ng kabayo. Sa Ching, dapat matuto ng Ching, Kung Fu. Huwag mo siyang asarin. Matigas buto ng dayuhan. Amo, masakit binti mo. Huwag mapahangin. Inaalala mo ako? Ikaw ang aking sustento. Kung magkasakit ka, sino magpapasahod? Alam ko na. Nagtatampo ang kuya na nasa wheelchair. Palaging pasaring ang sinasabi niya. Ang mga dayuhang lalaki laging nangaaway. Kapag nakikipag-usap sa babae, gusto niya ito. Kalokohan. Anong alam mo? Mga taga-silangan, kakaiba, gusto, pero hindi nagsasabi. Tumahimik at mag-squat. Mabait siya sa akin. Pinagaling niya ang kapatid ko. Ako ang bahala sa negosyo. Bakit ka sumisigaw sa gitna ng gabi? Sir, Hindi ka rin tulog? Anong tanong mo? Huwag gumalaw, duwag. Pasandal ako? sir, masakit binti. Bawal magsalita. Oh, Ay naku, wala akong nakita. titingnan ko ang almusal. Chunji, anong tinitignan mo? Wala, magtitimpla ulit ako ng tsaa. Kuya naka-wheelchair, hindi ba ako dumating sa maling oras? Sa tingin mo, Sa susunod, iba na lang ang daan ko. hindi na mauulit. Halatang na-e-enjoy mo naman eh. Isa pang salita. Sa doghouse ka matutulog ngayong gabi. Hey, Haliparot, Ate Chunji, anong nangyari? nakita ko siyang nilalandi ang binata. Nagyayakapan, hindi na aangkop. Pero may utang na loob ang pamilyang Lu kay Yaya. Pwedeng lumabag sa patakaran dahil may utang na loob? Sasabihin ko sa ginang ang tunay niyang mukha. Tingnan natin kung gaano katagal siya magyayabang. May sasabihin ka? Sabihin mo. Ma'am, kagabi, nag-aakbayan sina Yaya at Chingyan sa hardin. Si Yaya ay mabait na dalaga. Kasama si Chingyan, sobrang saya ko. Pero bastos siyang probinsyana.
Chunji, 12 taon ka nang nasa pamilyang Lu. Hindi ka pa natuto ng tamang asal. Iniligtas ni Yaya ang buhay ni Qingyan. Iniligtas ang negosyo ng pamilyang Lu. Nakuha ang ruta ng kalakalan sa Britain. Ano pa bang alam mong gawin kundi magchismis? Kung gawin mo ulit, aalisin ka na namin sa pamilyang Lu. Ma, ilipat siya sa villa sa labas. Anak, ano ang tingin mo kay Yaya? Manager lang siya. Punasan ang mukha. Inilipat si Chunji. Huwag mag-assume para sa akin. Fairy! Sabi ng storyteller sa tea house na sa Qingyun Mountain may matandang doktor na may halamang kayang magpagaling ng buto. Talaga? Sa Duanhun Cliff, tumutubo isa lang kada 10 taon. Papasok si Master sa bundok para hanapin para sa'yo. Hindi pwede. May ahas at mababangis na hayop. Sino ba ako? Napakalakas. Shen Yaya. Sabi ko hindi. Si Master, iniligtas mo ang buhay ko. Ako ang bahala sa iyong binti hanggang sa huli. Paano kung hindi ka makabalik? 3 hanggang 5 araw. Siguradong babalik ako. Subukan mong umalis. Babalik ako sa 3 araw. Sasamahan ko si Ate Fairy. Natuto ako ng survival. Anong pakialam mo? Ate, ingat sa bato. Ako ang nagpangalan niyan. Maganda, di ba? Gusto ko ang pangalan ni Xiao Sui. Kayo. Sir, maniwala ka. Siguradong ibabalik ko ang magic herb. Kung mawala ang isang buhok, di kita patatawarin. Sige, umalis ka na. Ay. Di na kaya. Kalahati pa lang. Di ba nag-aral ka ng survival? Park camping lang ang alam ko. Sana hindi na kita isinama. Ay, Maliit na ahas lang. Takot na takot ka. sa lugar namin, walang ahas. Sa kuweba sa unahan tayo matulog. Bakit ang bait mo kay kuya na naka-wheelchair? Kasi deserve niya. Pareho kayong tanga. Isa pa, sa labas ng kuweba ka matulog. Kainin ka ng lamok. Manglin po ba? Mataas ang bundok, mapanganib ang daan. Bakit ka pumunta? Pakiusap, iligtas ang aking amo na lumpo ang binti. Narinig ko may mahiwagang damo kayo para sa buto. Ang damong buto ay tumutubo sa bangin ng Duanhongya. Isang halaman bawat 10 taon. Napakadelikado ang pagkuha nito. Handa ka ba? Nakakatakot na ang Duanhongya sa pangalan. Doon ka sa kubo, huwag makialam. 3 taon nang hindi ginagamit ang damong ito. Anak, taos puso ka, kunin mo na. Salamat po, Manglin. 7 sangkap na gamot ang kailangan. Pakuluan ng 40 na oras. Manatili ka. Tuturuan kita magluto. Pwede kahit anong tagal. Inom na, anak. Wala pang balita si Yaya. Malakas ulan sa bundok. Ika-6 na araw na. Sir, may sulat na dala ang mga ngaso. Bobo nitong babae. Mas pangit pa sa sulat ng aso. Sir, insulto ba yan? O papuri? Hintayin kita. Master, pumalik na ako. Yaya,
Nagpatingin ako kay Dr. Lingkaw, sabi niya. Tatayo ka na sa 1 buwan. Pangit ka na. Lokong walang takot. Master, sinasakal mo ako. Puro putik ako. Huwag kang sumubok ulit. Alam ko na. Isasama kita sa susunod. Pagkatapos ng 7 araw, tanggalin ang benda at makakalakad na siya. Gaano katagal? Magpatuloy sa therapy. Magiging normal na. Mabuti. Salamat, Yaya. Ikaw ba ang aking amo? Yaya! Papunta na ako. Nakakalakad ka na. Huwag na akong tawaging Master. Ano ang itatawag ko? Pangalan lang. Pakasalan mo ako? Sabi mo na, pakasal. Bigay kaya dapat malaki. Ang buong pamilya Lu ay sa iyo. Ayos na. 100 gold bars. Hindi kulang kahit isa. Ayos na. Dahan-dahan, baka mahulog ka. Kung mahulog ako, ikaw ang sasalo. Kumain ka ng candy. Candy ng kasalang silangan. Ate, nagpadala si Miss Huo ng 1 kahon ng gold bars. Hindi Master Lu. Si Kuya ang nagbigay ng daungan. 1. Daungan? Talaga? Isa sa bigay kaya. Sa lungsod S, ikaw na ang bahala sa daungan. Eh di ako na ang boss ng daungan. Ngayong kasal natin, gold bars at daungan lang ang nasa isip mo. Gold bars, daungan, at ako, ang nobyo, ay akin. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Magkaugnay na tayo, isang pamilya na. Yuko sa langit at lupa. Yuko sa mga magulang. Yuko ng mag-asawa. Shen Yaya, mula ngayon, ako ay sa iyo, ang pamilya Lu ay sa iyo rin, at ako, ikaw ay akin din, magpakailanman. Halik, sa kasal, dapat maghalikan. Pwede ba? Siyempre,